Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 5 of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung nararamdaman mong may nang iwan sa'yo or nalulungkot ka dahil nagkaroon ng sitwasyon na hindi mo inaasahan, na nagpalungkot sa puso mo, sa isipan mo. Naghahanap ka ng tao na makakaintindi sa nararamdaman mo. Some of you, andun yung nagkukulang ka sa panggastos. Ang mensahe ng card mo, kailangan mong ibalanse yung mga dumarating at nangyayari sa buhay mo. Some of you, nagkakaroon na ng linaw yung mga sitwasyon na nangyayari or dumarating sa isipan mo, and may hinahanap ka dito na justice na ibibigay sa'yo. May mga plano ka na hakbang para mapalago yung financial mo or kumita or mapaganda yung trabaho mo. May darating dito na bago mong sisimulan at handa ka na umpisahan ito. May mga naalala ka sa nakaraan na nagpapalungkot sa'yo. Andun yung you feel pain inside. Iniyak mo to dahil sobrang nasaktan ka. You keep it to yourself kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Some of you, you need to listen to your intuition, to your inner self. May mga ideas na binibigay sa'yo na makakatulong sa mga sitwasyon na dumarating sa'yo. Meron dito na matatanggap mo. Pwedeng pinaghirapan mo din tong blessing na to. Some of you, ikaw yung mag-share ng blessing or magbibigay dun sa mga mahal mo sa buhay. May past person na gustong bumalik sa buhay mo. Gusto niyang i-offer yung pagmamahal niya or yung kapatawaran or hingin yung kapatawaran. Clarify natin ang justice. The Moon and Queen of Cups. Yung mga desisyon na nangyari sa nakaraan. Ngayon, na unti-unti nang nagkakaroon ng linaw yung mga sitwasyon. And alam mo kung ano yung dapat mong gawin. May mga kailangan ka ditong ayusin at pag-isipan ng mabuti. Clarify natin ang The Fool. Six of Swords and Queen of Pentacles. Unti-unti ka na nagiging okay, nag-heal ka na. And mas gusto mong mag-move on. Harapin yung kailangan na harapin at mag-umpisa sa buhay. Clarify natin ang Three of Swords. King of Wands and Strength. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para malagpasan yung nagpalungkot sa puso mo. And yung mga pinagdaanan mo na hirap, sakit, ma-overcome mo yan. Mas lalo kang magiging matatag sa hamon ng buhay na darating or pagdadaanan mo. Clarify natin ang Six of Pentacles. Seven of Cups and Four of Cups. Meron ditong blessing na darating sa'yo or opportunity. Pwedeng offer na ibibigay sa'yo.
Pero pinag-iisipan mo mabuti kung tama ba na i-accept ito. Kasi right now, hindi ka pa ready to decide. Clarify natin ang Page of Pentacles. Knight of Cups and Ace of Swords. Nakita ko na andun yung pagmamahal na gusto mong ipakita, iparamdam dun sa mga taong mahal mo. May mga bagong ideas, plano ka dito na gagawin para mapalago yung financial mo. Some of you, mayroong tao na darating para tulungan ka or ipakita tong pagmamahal na kaya niyang ibigay sa'yo. Nagkakaroon na ng linaw yung bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Clarify natin ng Five of Cups. Page of Wands and the High Priestess. Merong balita na darating sa'yo. Nararamdaman mo na to eh. Galing siya sa past. Some of you, may mga gusto ka dito na gawing hakbang sa bagong umpisahan mo na passion. And kailangan mong pakinggan yung inner divine mo, yung intuition mo. May mga ideas na binibigay sa'yo na pwedeng makatulong dun sa sitwasyon mo. And nandun pa rin, hindi mo pa rin makalimutan yung past mo. Dahil nandun pa rin yung kalungkutan sa puso mo. Clarify natin ang the High Priestess. Ten of Wands and Four of Swords. Alam mo kung ano yung makakaya mo. Binibigay mo lahat even though pagod ka na ubos ka na, gusto mo nang sumuko pero hindi ka pa rin humihinto. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin. And alam mong wala na, nag-end na yung situation na yon. Nagkaroon ng silent treatment pero gagawin mo pa rin yung makakaya mo. Some of you, andun yung nagkaroon ng no communication yung situation. Kasi napagod ka na. Ginawa mo lahat na makakaya mo. Na-stress ka, na burnout ka. Kaya nagkaroon ng end yung situation. You keep it to yourself kung ano yung mga nangyari dun. Ayaw mo nang palakihin. Mas gusto mo na sa'yo na lang para maging mas tahimik yung sitwasyon. Gusto mo mapag-isa at pag-isipan lahat ng mga desisyon or plano na gagawin mo. Clarify natin ng Six of Cups. The Emperor and Six of Pentacles. Kung past person mo, may gusto siyang ibigay sa'yo. Either regalo or something na importante sa kanya na maibigay yon. Some of you, nakikita ko na andun yung gusto mo man gawin yung makakaya mo para sa mga mahal mo sa buhay. Pero may mga kailangan ka dito na unahin at gawin para sa sarili mo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. See only love. Look past the seeming errors, mistakes, and misunderstandings, and see only the love within each person, including yourself. Your resolute focus upon the love that underlies every situation brings about healing and undreamed voice. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga nangyari sa nakaraan mo na pagkakamali, hindi pagkakaunawaan, tingnan mo yung may pagmamahal doon. Kasi lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, nakalaan yun. Binigay yun dahil alam ng Diyos na meron ka dong matututunan. Mahirap man, masakit man, pero alam ng Diyos na meron ka dong lesson na makukuha at mag-grow ka. Mas maiintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin sa bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo.
May mga bagay lang na kailangan mong matutunan. And kung ano yung hirap doon na pinagdaanan mo, malalagpasan mo din naman yun. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo para maabot yung mga pangarap mo. At palagi kang magtiwala sa kakayahan mo at sa Diyos na kaya mong malagpasan kahit ano pa yan na pagsubok. Maging matatag ka at matapang na harapin lahat ng mga nangyayari na suliranin. Kasi alam mo naman sa sarili mo na kaya mo yun na ma-overcome. And magdasal ka lang palagi para magabayan ka dun sa mga pinagdadaanan mo at malagpasan mo kung ano man yan nangyayari at hinaharap mo ngayon. Huwag kang basta magpapatalo sa mga pagsubok or hamon ng buhay. Basta isipin mo lang palagi na kung ano yung ina-attract mo sa buhay mo, ayun din yung darating sa buhay mo. Palagi na maging positibo ka sa pananaw sa buhay para yun yung dumating sa buhay mo. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.